Samantala, dapat nang humarap at magpaliwanag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kontrobersyal na acknowledgement receipts ng kanyang mga confidential fund. Ito ay kasunod ng paglutang ng iba pang kahalintulad na pangalang na hanay kay Mary Grace Piatos, na una ng pinabulaanan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Magbabalita si Kyle Bulias. Naniniwala si Ombudsman Samuel Martires na dapat ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng kanyang confidential funds. Bukod kasi kay Mary Grace Piatos, may iba pang mga pangalang lumutang sa investigasyon ng Kamara katulad ng Fernando Tempura, Carlos Miguel Owishi, Raymunda Jane Nova at Chippy McDonald na pawang hango sa mga kilalang brand sa bansa. Ayon kay Martires, dapat ipaliwanag ni VP Sara kung sino ang mga nasa likod ng mga fictitious name at bakit kinailangang gumamit nito. Karapatan niya ng taong bayan na malaman kung saan ginamit ang confidential funds, gayong iniimbestigahan na ito ng Kamara. I think it is the right of the people to know paano mo ginamit. Pero yung paano mo ginamit yung iyong confidential funds, I think it is the right of the people to know paano mo ginamit. Pero yung saan mo ginamit during the process na ginagamit mo yung confidential fund, nag-iimbestiga ka, yun ang confidential, no? Pero yung pag iniimbestiga ka na, tinatanong ka, saan mo ba ginamit ito? Siguro dapat ipaliwanag ng Vice Presidente, sino ba itong mga taong ito? Kung fictitious man yon, bakit siya gumamit ng fictitious na pangalan? You have to justify that. Nilinaw ni Martires na regular namang nagsasagawa ng investigasyon ng Commission on Audit tungkol sa confidential funds hindi lamang sa OVP at DepEd, kundi pati sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay sa bisa ng isinusumite nilang quarterly report sa COA. Pero sabi ni Martires, karapatan pa rin anya ng Kamara na imbestigahan ang confidential funds ng isang ahensya basta't ito ay in aid of legislation o para sa pagpapasa ng isang batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.